ay kanilang paslangin. Subalit hindi yun. Tuloy-tuloy po yung live coverage ng Kilap Multimedia at kasalukuyan pa rin po daraos ng programa itong mga pambansang minorya na galing pang Mindanao, Visayas at Luzon dito sa harap ng Embahada ng Estados Unidos. At sinasamantala nila ang kabubuhan na sinasabi nila na walang pinag-aralan at kaya nilang palisin na pabasta-basta na lamang. Na gano'n na lamang po yung pagkasamantala ng ating US na sumasakop sa ating bansa na kung saan ay sila mismo yung ugat ng kahirapan nating mga katutubong mamamayan. Hindi lamang po kami, hindi lamang po katutubong lumakat, muli marami pa po at mula sa iba't ibang lugar na kung saan na sila biktima rin ng maglabak sa karapatang buwan tao, sa pagpapalayas sa kanilang lugar, pagkamkam sa kanilang lupain. Na kung saan, hindi makikita natin na nandito sila ngayon. At ito yung pagkakataon sa aming mga katutubo upang ipalawakan sa ating bagong Pangulo na lahat na ngayon ay ibalik at magkaroon ng solusyon sa pagkamatay ng aming mga leader na kung saan ay gusto nilang tupilin, gusto nilang kutunin ang mga katutubo. Gusto nila ipagkalon sa kanilang kagustuhan upang makuha nila ang yaman ng aming kakubatan, ang yaman ng ilog na siyang aming kinabubuhay sa pang-araw-araw naming kagamitan. Na sinasabi po ng ating bansa na kaming mga lumagat, kaming mga katutubo mismo ang sumisira ng kalikasan kapagkat ang aming kagamitan lamang po ay nagmumula sa aming sariling lakas, nagmumula sa aming kakayahan. Hindi po kami gumagamit ng makina. Ang may kasalanan po ito ay ang US, ang mga Amerikano na kung saan ay gusto nilang kunin at kanilang ibinta dahil nila sa kanilang bansa ang yaman ng aming kabundukan na kung saan ay siyang aming ikinabubuhay sa pang-araw-araw. Isang mapulang pagbati sa ating lahat, mga kasama. Maraming salamat po at yun lamang. Lupang ninuno! Depensahan! Depensahan! Ipaglaban! Manatili lang po tayo sa ating mga hanay. Kahit pa ilang bombero ang kanilang iharang, kahit ilang pa mga polis ang kanilang iharang, hindi tayo matatalo at patuloy pa rin tayo sa ating programa. Tayong ginaganap na ngayon dito sa harap ng talakayan ng Embahada ng Estados Unidos. Ganyan talaga ang likas na katangian ng mga pasistang pulis, ang mga militar na naglilingkod sa interes ng imperialismong Estados Unidos na kanina pa natin binabanggit, magnanakaw at mamamatay tao, mamamatay katutubo at ng pambansang minorya at numero unong terorista at numero unong mapagsamantala sa mamamayan ng daigdig. Kaya tawagin po natin para ipagpatuloy pa ang ating programa mula naman po sa hanay ng mga lumalabang kababaihan. Katawagin po natin si kasamang Chong, Abante Babae! Palabang militante! Palabang militante! Pumutong ka? Cellphone? Ang cellphone, bagi putos mo. ng Gabriela ang pinakamalawak na kilusang kababaihan sa ating bansa. Kami po ay nagpupugay sa mga kababayan nating mga katutubo, mga pambansang minorya na naglakbayan, pumunta ngayon dito po sa punong lungsod ng ating bayan para sama-samang ipaglaban ang karapatan, sama-samang ipaglaban ang tindig natin laban sa imperialistang Amerika. Kanina po, nung tayo ay patungo rito, puno po ng tuwa, ng galak, ang damdamin ng marami po sa inyong mga kabarong kababaihan. Dahil sa mahabang panahon, ngayon lang po ulit tayo nakalapit ng ganito sa tangkahan ng Embahada ng Amerika. Nagawa po natin ito kasama ang mga magigiting natin mga kababayan ng mga mula po sa mga pambansang minorya. Hindi po katakataka dahil ang pang-araw-araw na buhay ninyo, alam po namin, ay buhay ng pang-araw-araw na pakikibaka, pagharap sa labanan at pagsalag sa atake ng imperialismo, sa atake ng pang-aapi at pambubusabos sa inyo pong mga komunidad. Kagaya po ng kababaihang Pilipino, ang mga pambansang minorya
ay kabilang sa pinakamahihirap na seksyon ng atin pong lipunan. Batid po natin ang historikal, ang makasaysayang pang-aapi at pagsasamantala na dinanas ng mga katutubo at mga morong Pilipino sa kamay po ng mga dayuhan, gayon din po sa nagpapatuloy na atake ng mga programa na bunsod ng neoliberalismo, sinusuhayan, pinangungunahan ng imperialistang Amerika. Ang liberalisasyon po ng mga lupaing agrikultural, ng mga kabundukan, ng mayamang mga pamayanan, ng mga pambansang minorya ng mga katutubong Pilipino ay itinutulak ng Amerika, itinutulak ng mga puppet na pamahalaan ng Pilipinas alinsunod sa dikta ng interes ng kanyang among Amerika. Nasa interes po ng imperialista na magpakasasa sa mayamang produkto, sa mayamang resources ng ating pong bansa. Kaiba po sa alam nating kaginagawian ng mga katubo, pinangangalagaan ang kapaligiran at ang produksyon ay sustainable. Ang ninanais po ang mabilis na pagragasa ng neoliberal na mga patakaran sa ating pong bansa ay humuhuthot ng hindi matatawarang mga likas yaman mula sa ating bansa, mula kalayo sa ating mga mamamayan para sa kapakinabangan ng mga dambuhalang korporasyon ng Amerika at mga aliado po nitong mga bansa. Kaya po, batid natin, sumisigaw tayo ngayon dito, imperialismo ibagsak, hindi isang abstraktong konsepto na sinasabi lang natin dahil nasa harap tayo ng embahada ng Amerika. Ang pang-araw-araw po na buhay ng mga katutubo, ng mga mamamayang Pilipino ay pang-araw-araw na buhay ng atake, ng pananalasa, ng mga programa, liberalisasyon ng ating ekonomiya na itinutulak ng imperialistang Amerika. Sama pa po natin ang mapaminsalang mga kontra-insurhensiyang patakaran kagaya po ng Oplan Bayanihan na sa kabila po na nagpalit ang administrasyon, alam nating nagpapatuloy sa atin pong mga pamayanan, nagpapatuloy po sa mga komunidad ng mga katutubo ang pananalasa ng mga programang kontra-insurhensiya sa pangunguna ng Armed Forces of the Philippines. Yan pong Oplan Bayanihan, alam natin, ay tulak din ng imperialistang Amerika para gabiin ang makatarungang paglaban ng mga mamamayan sa imperialismo, para gapiin ang paglaban ng mga mamamayan sa pagtatanggol sa ating lupain, sa ating pong soberanya, sa ating pong mga karapatan. Kaya naman po, habang tayo po ay nagtitipon at mahigpit na sinasalubong kaisa ng mga kababayan nating, kapatid nating pambansang minorya, kami pong mga naririto sa punong lungsod ay mahigpit po ang pakikiisa dahil ang laban po ng mga pambansang minorya para sa lupa, para sa karapatan, para sa hustisya, laban sa imperialismo ay laban po ng kababaihan, laban ng mamamayang Pilipinong wala pong ibang hinahangad kundi ang kapayapaan, kundi ang pag-unlad para sa Pilipino, hindi para sa dayuhan, hindi para sa ilan. Marami pong salamat, mabuhay ang pakikibaka ng mamamayang Pilipino. Maraming salamat, Kajom! Si imperialismo! Ibagsak! Imperialismo! Ibagsak! Pulis! Pulis! Magsilbi ka sa bayan! Wag sa dayuhan! Magsilbi po tayo sa bayan, mga kawani ng gobyerno ng Pilipinas, at huwag magpakatuta sa imperialistang Estados Unidos! Yain nyo ang Pangulo natin na ayaw sa Estados Unidos, na gusto ng nagsasariling patakarang panlabas. Huwag tayong matakot, mga kasama. Tibayan natin ang ating hanay. Pagpatuloy natin ang ating programa. At sa pagpapatuloy po ng ating programa, tatawagin po natin ang isang representante mula sa
Sino sana magagawa ng union at IMES Philippines? Kapo! Tagapangulo ng Kinasang Mayuulo, tawagin po natin si Kapong Labog. Huling manggagawa! Upang mapagpadaya! Puri magkagawa! Mga kasama, taas po natin ang ating mga kaliwang kamao at isigaw natin, US Imperialist! Number 1 terrorist! Imperialismo! Ibagsak! Mga kasama, mga kababayan, tumayo na po tayong lahat. Tayo po ay nandito ngayon sa harap ng embahada ng pangunahing imperialismong kapangyarihan sa daigdig, ang imperialista ng Estados Unidos, hindi upang mag-apply ng visa. Sa unang bansa, ang dapat na nag-apply ng visa ay ang mga imperialista Amerikanong ito. Dahil pinuloko nila si Juan de la Cruz tulad ng awit na tinawag nila. Mga kasama, tiyak po natin ng masigabong palakpakan ng ating mga kapatid na pambansang katutubo. Mahigit po tayong 3,000 nagmarcha at napakasignifikante ang araw na ito para sa atin sa pagpapatuloy ng ating anti-imperialistang pakikibangan. Mahalaga po na bigyan natin ng pagsaludo at pagrespeto ang ating mga pambansang minorya, sapagkat kung wala ang ating mga pambansang minorya, marahil ang ating mga kabundukan at ang malalawak na lupaing pag-aari ng sambayan ng Pilipino ay wala na sa ating mga kamay, at ang pagbabantay ng ating mga kapatid na katutubong Pilipino bansang katutubo at bansang minorya ay siya nagligtas sa patuloy na pananatili ng ating mga likas na yaman. Mga kasama, mga kababayan, ang tanong ko sa inyo, meron pa tayong pakinabang sa ngayon sa ginagawa ng mga minahang dayuhan kalakhan sa Mindanao? Meron pa tayong pakinabang sa mga malalaking dam na itinatayo ng IMF World Bank sa maraming dako ng ating bayan? Wala tayong pakinabang. Bakit ang mga tropang Amerikano na pagsabuatan nila sa mga tropang Pilipino sa Armed Forces of the Philippines ay nakatambak sa Mindanao? Bakit po? Sapagkat sa tatlong isla na Pilipinas, dyan po napakarami ng ating likas na yaman. Kasama po natin ang ating mga kababayan galing sa Caraga. Ang Caraga po ngayon ang kinikilalang mining capital of the Philippines. Ngunit tanungin ko sa inyo, mga kapatid, mga kababayan, mga taga-Caraga, meron ba tayong napapala sa mga minahan andyan ngayon sa Caraga? Wala, sapagkat inuhot-hot tulad ng katasasan ang mga likas na yaman na dapat ay para kay Juan de la Cruz. Maliban sa ginagawang security guards, ang mga militar at ang mga pulis sa mga naglalakiang minahan, plantasyon at iba pang pag-aari ng dayuhan sa Mindanao at iba pang dako ng ating bayan. Nakatambak na yon ang maraming puwersa ng militar sa Mindanao, sapagkat dyan din nakaluklok, dyan din pinakamarami ang mga bayaning armado nasa bagong hukbong bayan na tunay na naglilingkod sa mga kamayang Pilipino at hindi at naging pagsasagwat ang Armed Forces of the Philippines dito sa imperialismo Amerikano. Mga kasama, hindi dito nagtatapos ang ating pagbaka. Mukhang yung natin Balik na, dali na istoryahan. dyan sa 10-point economic program ng Gobyerno Duterte
ay mga recycle na programa na isinagawa ng mga neoliberalista na nakapasok pa rin sa gobyerno ni Duterte. Sa gobyerno ni Duterte. Walang pinagkaiba ito at pinagmamalaki pa ng mga neoliberalista ang sinasabi nilang macroeconomics o ang pag-asa sa dayuhang pamumuhunan. Imbes na palakasin ang pambansang ekonomiya ng ating bayan sa pagtataguyod sa ngayon nagaganap na usapang pangkapayapaan na kung saan mayor na pinag-uusapan ngayon ang pagkakaroon ng tunay na reforma sa lupa na bahagi ng ating pinaglalaban ngayon at ang pagkakaroon ng pambansang industrialisasyon sa ating bayan. Kapag iginiit pa rin itong mga niliberal na patakaran tulad ng nangyari na ng mahigit sa 40 taong nagdaan, mananatiling tuta ang gobyerno ito ng kano kung hindi makikinig sa mamamayang Pilipino. Mahalaga po yung sinasabi ni Presidente Duterte na kung sinabi niya kay Obama, go to hell! At sinabi sa European Union, go to purgatory. Pindig naman si Duterte, may stop over pa European Union. Magpupurgatorio pa bago tuluyang dumako sa impyerno. Mahalaga po yung ibig sabihin lamang ng lengguwaheng yan. Kailangan natin ng independenteng patakarang panlabas upang manindigan ang mga kababayan natin. Ito naman po, meron naman pong pagtulakan yung mga Ayusin yung anay! realista at ito mga may meron na namang paluan. Ayun na nga po, nagpaputok na ng isang tear gas itong mga kapulisan. Organisado tayo! Kasama! Ayusin natin! Ayun nga, maraming nasagasaan yung patrol car
ang ginawa ng kapulisan. Yan nga po, nakikita natin na umaarurot yung patrol car na kapulisan at wala na itong pan at may meron ngang nakita natin na bangga kanina. Kaya natin ang ating nanay! Ayusin natin ang ating nanay! Huwag matakot mga kasama! Mga Estado, halika po ang mga tuta ng imperialismo ng Estados Unidos! Ay po, mahiya kayo sa mamamayan! Mahiya kayo sa bayang Pilipinas! Mahiya kayo sa mga mamamayan! Mahiya kayo sa Pilipinas! Nakita po natin kanina no kung paano sagasaan ng kanilang mobile car yung mga nagsasagawa ng kilos protesta. Mga kasama, ayusin po ang ating hanay. Huwag po tayo magkalat-kalat. Mga kasama! Ayusin po! Huwag po tayong Organisado tayo mga atras! Mga kapulisan! Tumigil na kayo dyan! Mga nagtubo! Artista! Walang puso! Mga kasama! Tuloy-tuloy ang ating laban! Imperialismo! Imperialismo! Ayusin natin ang ating anay, mga kasama! Mga kapulisan! Tumigil kayo dyan! Bawat tasbo! Walang iya! Awalan nyo! Verdugo! 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 Tigilan niyo yan! Nakaapat! Ang mga Tigilan niyo yan! Mga pulis! Tigilan niyo yan! Imperialismo! Ibanda! Imperialismo! Mga kababayan! Mga kapatid! Tuloy-tuloy ang ating laban! Tuloy-tuloy ang ating demokratikong revolusyon bayan! Nakahabol pa! Ang mga kasista! Tigilan niyo yan! Tigilan niyo yan! na reforma sa lupa na bahagi ng ating pinaglalaban ngayon at ang pagkakaroon ng pambansang industrialisasyon sa ating bayan. Kapag iginiit pa rin itong mga niliberal na patakaran tulad ng nangyari na ng mahigit sa 40 taong nagdaan, mananatiling tuta ang gobyerno ito ng kano kundi makikinig sa mamamayang Pilipino. Mahalaga po yung sinasabi ni Presidente Duterte na kung sinabi niya kay Obama, go to hell! At sinabi sa European Union, go to purgatory. Tindig naman si Duterte, may stop over pa European Union. Magpupurgatorio pa bago tuluyang dumako sa impyerno. Mahalaga po yung ibig sabihin lamang ng lengguwaheng yan. Kailangan natin ng independenteng patakarang panlabas upang manindigan ang mga kababayan natin. Ito naman po, may meron naman pong pagtulakan yung mga Ayusin yung anay! realista at ito mga may meron na namang paluan.
nga po, nagpaputok na ng isang tear gas itong mga kapulisan. Sana ayusin natin ang aksilan natin. Lumakat ay kanilang paslangin. Subalit hindi yun. Tuloy-tuloy po yung live coverage ng Kilap Multimedia at kasalukuyan pa rin po nagdaraos ng programa itong mga pambansang minorya na galing pang Mindanao, Visayas at Luzon dito sa harap ng Embahada ng Estados Unidos. At sinasamantala nila ang kabubuhan na sinasabi nila na walang pinag-aralan at kaya nilang palisin ng pabasta-basta na lamang. Na gano'n na lamang po yung pagkasamantala ng ating US na sumasakop sa ating bansa na kung saan ay sila mismo yung ugat ng kahirapan nating mga katutubong mamamayan. Hindi lamang po kami, hindi lamang po katutubong lumakat, kundi marami pa po at mula sa iba't ibang lugar na kung saan na sila biktima rin ng paglabak sa karapatang buwan tao, sa pagpapalayas sa kanilang lugar, sa pagkampang sa kanilang lupain. Na kung saan, hindi makikita natin na nandito sila ngayon. At ito yung pagkakataon sa aming mga katutubo upang ipalawakan sa ating bagong Pangulo na lahat na ngayon ay ibalik at magkaroon ng solusyon sa pagkamatay ng aming mga leaders na kung saan ay gusto nilang tupilin, gusto nilang kontrolin ang mga katutubo. Gusto nila ay pagkalon sa kanilang kagustuhan upang makuha nila ang yaman ng aming kakubatan, ang yaman ng ilog na siya aming kinabubuhay sa pang-araw-araw naming kagamitan. Na sinasabi po ng ating bansa na kaming mga lumakat, kaming mga katutubo mismo ang sumisira ng kalikasan sapagkat ang aming kagamitan lamang po ay nagmumula sa aming sariling lakas, nagmumula sa aming kakayahan. Hindi po kami gumagamit ng makina. Ang may kasalanan po ito ay ang US, ang mga Amerikano na kung saan ay gusto nilang kunin at kanilang ibinta dahil nila sa kanilang bansa ang yaman ng aming kabundukan na kung saan ay siyang aming ikinabubuhay sa pang-araw-araw. Isang mapulang pagbati sa ating lahat, mga kasama. Maraming salamat po at iyon lamang. Lupang ninuno! Depensahan! Depensahan! Ipaglaban! Manatili lang po tayo sa ating mga hanay. Kahit pa ilang bombero ang kanilang iharang, kahit ilang pa mga polis ang kanilang iharang, hindi tayo matatalo at patuloy pa rin tayo sa ating programa. Tayong ginaganap na ngayon dito sa harap ng talakan ng Embahada ng Estados Unidos. Ganyan talaga ang likas na katangian ng mga pasistang pulis, ang mga militar na naglilingkod sa interes ng imperialismong Estados Unidos na kanina pa natin binabanggit, magnanakaw at mamamatay tao, mamamatay katutubo at ng pambansang minorya at numero unong terorista at numero unong mapagsamantala sa mamamayan ng daigdig. Kaya tawagin po natin para ipagpatuloy pa ang ating programa mula naman po sa hanay ng mga lumalabang kababaihan. Katawagin po natin si kasamang Chong, Abante Babae! Palaban! Militante! Palaban Militante! Pumutong ka? Cellphone? Ang cellphone, bagi putos mo. ng Gabriela, ang pinakamalawak na kilusang kababaihan sa ating bansa. Kami po ay nagpupugay sa mga kababayan nating mga katutubo, mga pambansang minorya na naglakbayan. Pumunta ngayon dito po sa punong lungsod ng ating bayan para sama-samang ipaglaban. Signifikante ang araw na ito para sa atin sa pagpapatuloy ng ating anti-imperialistang pakikibangan. Mahalaga po na bigyan natin ng pagsaludo at pagrespeto ang ating mga pambansang minorya sapagkat kung wala ang ating mga pambansang minorya, marahil ang ating mga kabundukan at ang malalawak na lupaing pag-aari ng sambayanang Pilipino ay wala na sa ating mga kamay at ang pagbabantay ng ating mga kapatid na katutubong Pilipinas bansang katutubo at bansang minorya ay siya nagligtas sa patuloy na pananatili ng ating mga likas na yaman. Mga kasama, mga kababayan, ang tanong ko sa inyo,
Meron pa tayong pakinabang sa ngayon sa ginagawa ng mga minahang dayuhan kalakhan sa Mindanao. Meron pa tayong pakinabang sa mga malalaking dam na itinatayo ng IMF World Bank sa maraming dako ng ating bayan. Wala tayong pakinabang. Bakit ang mga tropang Amerikano na pagsagwatan nila ang mga tropang Pilipino sa Armed Forces of the Philippines ay nakatambak sa Mindanao? Bakit po? Sapagkat sa tatlong isla ng Pilipinas, dyan po napakarami ng ating likas na yaman. Kasama po natin ang ating mga kababayan galing sa Caraga. Ang Caraga po ngayon ang kinikilalang mining capital of the Philippines. Ngunit tanungin ko sa inyo, mga kapatid, mga kababayan, mga taga-Caraga, meron ba tayong napapala sa mga minahang andyan ngayon sa Caraga? Wala, sapagkat inuhot-hot tulad ng katasasan ang mga likas na yaman na dapat ay para kay Juan de la Cruz. Maliban sa ginagawang security guards, ang mga militar at ang mga pulis sa mga naglalakiang minahan, plantasyon at iba pang pag-aari ng dayuhan sa Mindanao at iba pang dako ng ating bayan. Nakatambak na yon ang maraming puwersa ng militar sa Mindanao sapagkat dyan din nakaluklok, dyan din pinakamarami ang mga bayaning armado nasa bagong hukbong bayan na tunay na naglilingkod sa mamamayang Pilipino at hindi ang naging pagsagwat ng Armed Forces of the Philippines dito sa imperialismo Amerikano. Mga kasama, hindi dito nagtatapos ang ating pagkibaka. Mukhang yung natin dyan sa 10-point economic program ng gobyerno Duterte ay mga recycled na programa na isinagawa ng mga neoliberalista na nakapasok pa rin sa gobyerno ni Duterte. Sa gobyerno ni Duterte. Walang pinagkaiba ito at pinagmamalaki pa ng mga neoliberalista ang sinasabi nilang macroeconomics o ang pag-asa sa dayuhang pamumuhunan imbes na palakasin ang pambansang ekonomiya ng ating bayan sa pagtataguyod sa ngayon nagaganap na usapang pangkapayapaan na kung saan mayor ang pinag-uusapan ngayon ang pagkakaroon ng tunang kontra-insurhensiya sa pangunguna ng Armed Forces of the Philippines. Yan pong Oplan Bayanihan, alam natin, ay tulak din ng imperialistang Amerika para gabiin ang makatarungang paglaban ng mga mamamayan sa imperialismo, para gapiin ang paglaban ng mga mamamayan sa pagtatanggol sa ating lupain, sa ating pong soberanya, sa ating pong mga karapatan. Kaya naman po, habang tayo po ay nagtitipon at mahigpit na sinasalubong kaisa ng mga kababayan nating, kapatid nating pambansang minorya, kami pong mga naririto sa punong lungsod ay mahigpit po ang pakikiisa dahil ang laban po ng mga pambansang minorya para sa lupa, para sa karapatan, para sa hustisya, laban sa imperialismo ay laban po ng kababaihan, laban ng mamamayang Pilipinong wala pong ibang hinahangad kundi ang kapayapaan, kundi ang pag-unlad para sa Pilipino, hindi para sa dayuhan, hindi para sa ilan. Marami pong salamat, mabuhay ang pakikibaka ng mamamayang Pilipino. Maraming salamat, Kajom! Imperialismo! Ibagsak! Imperialismo! Ibagsak! Pulis! Pulis! Magsilbi ka sa bayan! Wag sa dayuhan! Magsilbi po tayo sa bayan, mga kawani ng gobyerno ng Pilipinas, at huwag magpakatuta sa imperialistang Estados Unidos! Yain nyo ang Pangulo natin na ayaw sa Estados Unidos, na gusto ng nagsasariling patakarang panlabas.
Huwag tayong matakot mga kasama. Tibayan natin ang ating hanay. Pagpatuloy natin ang ating programa. At sa pagpapatuloy po ng ating programa, tatawagin po natin ang isang representante mula sa Kinusan ng Manggagawa ng Union at IMES Philippines. Kapo! Tagapangulo ng Kinasang Mayo Uno. Tawagin po natin si Kabong Labog. Huling manggagawa! Upang mapagpalaya! Huling manggagawa! Mga kasama, taas po natin ang ating mga kaliwang kamao at isigaw natin, US Imperialist! Number 1 terrorist! Imperialismo! Ibagsak! Mga kasama, mga kababayan, tumayo na po tayong lahat. Tayo po ay nandito ngayon sa harap ng embahada ng pangunahing imperialismong kapangyarihan sa daigdig, ang imperialista ng Estados Unidos, hindi upang mag-apply ng visa. Sa unang banda, ang dapat na nag-apply ng visa ay ang mga imperialista Amerikanong ito. Dahil ninoloko nila si Juan de la Cruz, tulad ng namin na ginawa nila. Mga kasama, yan po natin ng masigabong palakpakan ng ating mga kapatid na pambansang katutubo. Mahigit po tayong 3,000 nagmarcha at Ang karapatan, sama-samang ipaglaban ang tindig natin laban sa imperialistang Amerika. Kanina po, nung tayo ay patungo rito, puno po ng tuwa, ng galak, ang damdamin ng marami po sa inyong mga kabarong kababaihan. Dahil sa mahabang panahon, ngayon lang po ulit tayo nakalapit ng ganito sa rangkahan ng Embahada ng Amerika. Nagawa po natin ito kasama ang mga magigiting nating mga kabarong kababayan ng mga mula po sa mga pambansang minorya. Hindi po katakataka dahil ang pang-araw-araw na buhay ninyo, alam po namin, ay buhay ng pang-araw-araw na pakikibaka, pagharap sa labanan at pagsalad sa atake ng imperialismo, sa atake ng pang-aapi at pambubusabos sa inyo pong mga komunidad. Kagaya po ng kababaihang Pilipino, ang mga pambansang minorya ay kabilang sa pinakamahihirap na seksyon ng atin pong lipunan. Batid po natin ang historikal, ang makasaysayang pang-aapi at pagsasamantala na dinanas ng mga katutubo at mga morong Pilipino sa kamay po ng mga dayuhan, gayon din po sa nagpapatuloy na atake ng mga programa na bunsod ng neoliberalismo, sinusuhayan, pinangungunahan ng imperialistang Amerika. Ang liberalisasyon po ng mga lupaing agrikultural, ng mga kabundukan, ng mayamang mga pamayanan, ng mga pambansang minorya, ng mga katutubong Pilipino ay itinutulak ng Amerika, itinutulak ng mga puppet na pamahalaan ng Pilipinas, alinsunod sa dikta ng interes ng kanyang among Amerika. Nasa interes po ng imperialista na magpakasasa sa mayamang produkto, sa mayamang resources ng ating pong bansa. Kaiba po sa alam nating kaginagawian ng mga katubo, pinangangalagaan ang kapaligiran at ang produksyon ay sustainable. Ang ninanais po ang mabilis na pagragasa ng neoliberal na mga patakaran sa atin pong bansa ay humuhuthot ng hindi matatawarang mga likas yaman mula sa ating bansa, mula kalayo sa ating mga mamamayan para sa kapakinabangan ng mga dambuhalang korporasyon ng Amerika at mga aliado po nitong mga bansa. Kaya po,
Batid natin, sumisigaw tayo ngayon dito, imperialismo ibagsak, hindi isang abstraktong konsepto na sinasabi lang natin dahil nasa harap tayo ng Embahada ng Amerika. Ang pang-araw-araw po na buhay ng mga katutubo, ng mga mamamayang Pilipino ay pang-araw-araw na buhay ng atake, ng pananalasa, ng mga programa, liberalisasyon ng ating ekonomiya na itinutulak ng imperialistang Amerika. Sama pa po natin ang mapaminsalang mga kontra-insurhensiyang patakaran kagaya po ng Oplan Bayanihan na sa kabila po na nagpalit ang administrasyon, alam nating nagpapatuloy sa atin pong mga pamayanan, nagpapatuloy po sa mga komunidad ng mga katutubo ang pananalasa ng mga programa